Marcos, chapter 9, verse 42 to 50. Sanhi ng pagkakasala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y pitinan ng isang malaking biningang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti pa ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapapaalat ulit? Paglilin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayon, magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Doon sa mga bagong meeting, pwede na kayo maupo. Mga bata, dito ang tingin. Gusto ko lang muna ulitin yung sinabi kanina. Ayon sa aklat ng buhay. Merong nabanggit na dalawang lugar kung saan pipiliin ng tao kung saan siya pupunta. Ito ay langit at impyerno. Doon sa mga hindi aware na meron pang buhay pagkatapos ng buhay dito sa ibabaw ng lupa, ito yung araw at ito yung oras na dapat na malaman. May langit at impyerno kung saan mamimili ang tao kung saan siya pupunta pagkatapos na siya ay mamatay. Kaya gano'n na lamang ang pagsisikap ng mga kabataan dito sa gawain ito, na kahit hindi kayo kilala, ay pinipilit kayong makarating dito. Kapagkat dito ay wala kaming sinasayang na panahon. Wala kaming sinasayang na sandali. Sa oras ng gawain, at ito yung oras na yun, kaming lahat na narito ay nagsisikap na makapasok sa langit. Sapagkat ayon sa salita ng Diyos, hindi lahat ay papasok sa langit. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang lamang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Kaya kayong mga kabataan na narito, mag-isip-isip kayo.
Kayo'y nakarating dito hindi dahil gusto nyo. Kayo'y nakarating dito hindi dahil ginusto ng mga nagdala sa inyo rito. Kayo'y nakarating dito sapagkat yun ang nais ng Diyos sa mangyari sa buhay niyo. Kaya hindi aksidente na kayo ay narito. Ito ay talagang plano ng Diyos na ngayong araw ay narito kayo para kausapin niyo. Mga bata, makinig. Ayon sa banal na kasulatan din, hayaang lumapit sa Diyos ang mga maliliit na bata, sapagkat sa mga kagaya nila ang paghahari ng Diyos. Doon ninyo masusumpungan. At sa mga may sapat na gulang na, kung hindi kayo gagaya sa mga maliliit na bata, na kapag nagkasala ay hihingi ng tawad, hindi kayo makapapasok sa langit. At walang taong hindi nagkasala, lahat ay nagkasala. Kaya makinig kayong lahat. Lahat ng tao ay dumaraing. Lahat ng tao ay nagtatanong, bakit ganito ang buhay ko? May pera naman ako. May bahay naman ako. At meron naman talagang, meron kami. Meron ako. Pero bakit parang may kulang pa? Kung yung meron na, dumaraing pa, ano pa kaya yung wala talaga? Ano pa kaya yung mga batang yan? Na kahit hindi nyo itanong, makikita nyo kung anong klaseng meron sila. At kapag hindi nabago ang buhay nila, kapag hindi sila nadala sa tamang daan, saan siya ang punta nila? Hanggang sa tumanda sila, ganyan na lang sila. Na para bang sasabihin, bakit kaya nagkaganito ang buhay namin? So kayo mga may sapat na gulang na kayo ang sasagot niyan para sa mga batang narito. Ayon sa binasa kanina sa anit ng pagkakasala, kung kayo na narito ay tinamaan sa salita ng Diyos, kung ang mga kamay ninyo ay nagiging sanhi ng pagkakasala, mabuti pang magsukulan. Mabuti pang hindi lang isang kamay ang mawalan kayo, mabuti pang dalawang kamay na mapunta kayo sa langit na walang kamay. Kaysa meron kayong dalawang kamay na sa impyerno kayo mapunta. Mabuti pang wala kang paa, pero sa langit ang punta mo. Kaysa meron kang dalawang paa na nasa impyerno ka naman. Ang tanong, ano nga ba? Ano nga ba ang langit? Ang langit nandoon ang Diyos. Ang langit nandoon ang paraiso. Nandun ang buhay na walang hanggan. Ang langit, nandun talaga ang tahanan. Walang katapusan. At ang impyerno, nandun ang walang katapusang kamatayan. Simple lang. Maaaring sasabihin ng mga pilosopo, meron na ba taong galing doon na bumalik? Meron na ba mga pagsasabing meron ng langit at meron ng impyerno? Tanungin mo sarili mo. Saan galing ang buhay mo? Saan galing ang lahat ng bagay na nakikita mo?
Kaya doon sa mga pilosopo at doon sa mga wala pang kasiguraduhan ng buhay, mag-umpisa na kayo. Makinig. Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Ang faith ay umaasa ka sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Subalit inangkin mo na nangyari na sa iyo at ibinigay na sa iyo ng Diyos. Mga bata, makinig kayo. Kilala niyo ba si Jesus Christ? Taas na ang kamay ng kilala si Jesus? Yung totoo. Tatanungin ko kayo kung sino si Jesus. Yung totoo. Kilala niyo ba si Jesus? Sa mga bata. O, wala na nagtaas ang kamay. Taas ang kamay ang kilala kung sino si Jesus Christ. Kilala niyo ba si Jesus Christ? Sino siya? Okay, sige. Kung bata ka pa, sasabihin ng nanay mo, may Diyos si Jesus Christ, di ba? Tama? Hanggang doon lang yun. Hindi na maipaliwanag ng magulang kung sino si Jesus Christ. Siya ay Diyos, sasabihin. Nandun siya sa langit, sasabihin ng nanay. Doon sa mga may sapat ng gulang, si Jesus Christ, hindi lamang siya nasa langit. Si Jesus Christ ay kasama-sama natin araw-araw. Si Jesus Christ, kapag tinawag mo at mahal mo siya, darating siya. Di mo man siya nakikita, nandyan siya. At gusto kong ipaalam sa inyong lahat na si Jesus Christ ang dahilan kung bakit tayong lahat ay narito ngayon. So, mapapansin ninyo puro mga kabataan na nandito. Mga kabataan na nasa kalagitnaan. Ibig sabihin, meron kayong nakaraan na maaaring hindi nyo nagustuhan. Yun yung buhay na, halimbawa, mahirap kayo. Ipinanganak kayong mahirap. Hindi nyo gusto yun, di ba? So, meron pa kayong pag-asa na mabago yung sitwasyon ng buhay nyo. Nasa sa inyo yan. Ngayon, marami kayong pangarap. Paano nyo maaabot ang mga pangarap na yun? Simple. Di ba? Mag-aaral kang mabuti. Di ba? Doon sa kaya namang pag-aralin. Doon sa walang financial. Magsisikap ka, magtatrabaho ka, mag-working student ka. Gagawin mo ang lahat para lamang makapag-aral ka. Sapagkat alam naman natin lahat na ang edukasyon ay napakahalaga. So, yung mga edad ninyong yan, dyan kayo bumubuo ng pangarap mo. Kung ano yung gusto nyo mangyari sa bukas nyo. Subalit maraming nangangarap na hindi natutupad ang pangarap. Sapagkat napakarami nga hadlang. At yun yung mga pakana ng kaaway. Yun yung ayaw ni Satanas na mangyari sa inyong gumanda ang buhay nyo. Sapagkat ang nais lamang ni Satanas ay sirain ang buhay ng tao. Kaya ang mga kabataan ang kailangan makaunawa ng buhay. Bakit kayo nandito sa mundo? Ano ang dahilan? At marami sa kabataan ang hindi alam kung bakit siya nandito sa mundo. Kaya ano nangyayari sa mga kabataan? Napupunta sa masamang barkada. Bata pa, nilalabanan na ang ama't ina. At nakalulungkot isipin, marunong na sila gumawa ng mga bagay na dapat ay ginagawa lamang ng mag-asawa. Nakinig kayo? Sa takbo ng paligid ngayon, may pinaniniwalaan pa ang anak? Napakapalad na ng magulang na ang anak ay nakikinig sa kanila. At kayo ang magsasabi kung anong klaseng anak kayo. Ngayon, anong klaseng anak kayo?
Ito ang dahilan kung bakit may gawain ito. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay tinatagang gawain ng The Voice of Jesus Christ. Para iparinig sa inyo na napakahalaga na malaman ninyo kung sino kayo. Kapag nasagot nyo kung sino kayo, malalaman ninyo kung sino yung lumikha sa inyo. Bakit kaya kayo sumama doon sa mga taong hindi nyo naman kilala? Dinala kayo rito. Ganun na talaga ngayon ang mundo, hindi ba? Sama ka ng sama sa hindi mo naman kilala. Pero huwag niyong pagsisihan ang pagpunta nyo rito, sapagkat kahit hindi nyo sila kilala, magpapasalamat kayo sa kanila. Ito yung lugar na talagang dalahan ng mga hindi kilala. Sapagkat isa lamang nakakakilala sa inyo ang Diyos.